Ayan, dapat lamang na protektahan natin ang ating reputasyon sapagkat sa araw-araw na ating pakikipagsalumuha sa ibang tao, maaaring makapagbitaw tayo ng ating mga impormasyon o sariling impormasyon na magiging laban para sa atin. Halimbawa na lang dito ay ang pakikipag-usap sa ibang tao na hindi na natin alam kung ano ba at kung paano ba natin isasab o ibabahagi ang ating mga sarili sa tamang paraan. Kailangan protektahan natin ang reputasyon natin sapagkat ang reputasyon natin ay ang kasama natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Respect others. Alam naman natin na isa sa pinakamagandang kaugalian ng isang tao ay yung pagkakaroon ng respeto. Sapagkat ang respeto ay hindi lamang ibinibigay sa piling tao. Ang respeto ay binibigay sa bata o sa matanda man o sa mas matatanda mang tao. At ang respeto ay hindi dapat binabayaran sapagkat halimbawa na lang natin ay ang mga desisyon ng isang tao, mga kakilala natin na nais lamang magkaroon ng idea o advice mula sa atin dahil siya ay sumusubok ng mga pagsubok. Kailangan nating irespeto kung ano mang desisyon ang meron siya. Kumbaga, bigyan natin ng advice. Ganon. Sa pamamagitan noon, magpapakita ito sa kanila ng respeto. Express yourself clearly and use emoticons. Alam naman natin na sa online communication ay napakahirap ibahagi kung ano ba talaga ang nararamdaman ng isang tao. Halimbawa na lang natin, maaaring sinabi niya na malungkot siya, pero ang kanyang emoticons ay masaya. O di ba mahirap intindihin. Mahirap din ibahagi kung ano ba yung nararamdaman natin sapagkat maaaring nag-send siya ng broken heart pero makikita mo siya personally na masaya naman. Remember the intellectual properties. Ayan, kapag sinabi nating remember the intellectual properties, kapag magsasite tayo ng mga info sa online Facebook, Google, YouTube, kailangan nating ipaalam sa mga gumawa o sa mga authors nito. Lalong-lalo na halimbawa natin yung paggamit ng picture, kailangan natin yung paggamit ng picture online, halimbawa sa Facebook, yung gagamit tayo ng Facebook to sell something na hindi ganon kaganda yung kuha ng picture o ng kuha ng camera sa phone natin. May na-search tayong maganda yung quality ng cam niya sa product na iyon. Kailangan nating ipaalam sa nag-take ng picture na yun, sa may-ari o sa nag-post, kung pwede ba natin o maaari ba natin gamitin yung picture na yun para sa product na ipopost natin. Check spelling, grammar, and punctuation. Ayan, sa mga social media accounts natin, kapag tayo ay magpo-post ng isang caption, kailangan lang naman natin na bago natin i-post o i-click ang done editing ay kailangan natin i-check muna kung tama ba yung mga grammar, spelling, at punctuation na ginagamit natin sa pagpo-post sapagkat maaari itong mag-define ng hindi kagandang asal o magkaroon tayo ng misunderstanding sa makakabasa ng ating mga post. Ayan, sapagkat di naman maiiwasan sa panahon ngayon, may mga tinatawag pa rin tayong jeje kung mag-chat, mag-post ng isang caption. Ayan, post before you post. Ayan, gaya nga ng sabi ko kanina, bago tayo mag-post ng isang caption sa ating mga social media accounts, kailangan muna nating i-check ang spelling, grammar, at punctuation sapagkat maaari naman din na
maging permanente ito sa isipan ng isang tao, o kaya kapag may pinapatamaan tayo na isang tao, magiging permanente kung may pinapatamaan tayo sa post natin, magiging permanent na ito sa mga makakabasa, hindi lamang sa makakabasa kundi sa taong pinatatamaan natin. Hindi lamang yun, sapagkat magiging permanente na rin ang records nito sa ating mga social media accounts. Kaya isipin natin mabuti bago tayo mag-post ng ating mga sasabihin. Do not share your personal information. Ayan, lahat na ata tayo o yung iba ay nakapublic sa ating mga personal information, mapa-online man o mapa-personal. Kahit hindi naman natin kailangan na dapat lahat ng info natin ay nakapublic. Halimbawa na lang natin sa Facebook, hindi maiiwasan, nandyan ang email, number, mga birthday, ganyan, kung ano yung mga close friends or family names natin. Hindi kailangan na lahat ay ini-input, sapagkat magiging maaari itong maging laban sa atin, sa mga kaaway natin o sa may mga balak sa atin na gawing masama. And lastly, think about who and what you are representing. Halimbawa na lang dito sa school, ang pag-uugali ng isang estudyante ay merong hindi kaaya-ayang gawain. Pero kung ikaw ba ay isang estudyante, gugustuhin mo bang ikahiya ka ng mga kaibigan mo or sa school, halimbawa, ay dahil sa mali mong ginawa? Gusto mo bang magkaroon ng kahihiyan? Ayan, hindi naman natin kailangan o gustong magkaroon ng shame sa ating sarili. Kaya kailangan muna natin pag-isipan ng mabuti yung mga ipapakita nating kaugalian. Ayan, at dito na nagtatapos ang ating maikling talakayan. Maraming salamat sa maikling pakikinig at sana'y nagustuhan nyo ang aking mga talakayan ngayong araw. Hanggang dito na lang, maraming salamat muli.